tubo akong negros sana. Ang buhay ko doon, nakilala ko rin ng Panginoon noong mga 80s yata, hindi ako makamit. Basta yung mga year na 80s. Pero yung buhay ko doon, on and off ako sa Panginoon. Parang easy lang kung minsan. Kasi yung mga kaibigan ko noon, hindi pa ako nananampalataya. Ang Panginoon, siguro, kaya hindi naman siguro yung sinasabi na aksidente. Kasi yung mga kaibigan ko noon, mostly mga mga anak din ng pastor. Doon, naglalaro din kami ng mga basketball at saka nakilala din kami. Sabay-sabay din ako noon sa kanila. Pero hindi pa ako nananampalataya noon. Parang nakikinig-kinig lang ako. Tapos, sinasabay-sabay lang ako nila. Ang buhay ko doon, balik muna tayo lang sa yung namatay yung tatay ko, mga edad niya 32. Namuhay na ako noon sa lansangan. Edad ko noon, mga 7 years old, 6 kami magkakapatid, mga maliliit pa. Tsaka, may mga negosyo din ng tatay at nanay ko noon. Natanda ko pa, ulit po nga kami, may tagabantay din sa akin. Parang yaya din, hanggang nagkasakit siya. Pag nagkasakit niya, mga 2 months yata yung stay niya sa parang cancer na din niya eh. Kasi yung panahon na yun, wala pang gamot na sakit yung TB noon. Kasi ngayon lang naman, mas na ngayon eh. Hanggang naubos na yung mga puna ng nanay-tatay ko. Pinabayaan na kami kasi anay kami. Hanggang namuhay na ako doon sa lansangan. Kung saan ako, namuhay na ako doon ng tambay-tambay na kung saan. Hanggang natuto na akong lasing, natuto na akong babae, hanggang nagkaanak. Ibang babae. Parang wala. Hanggang nakilala ko rin si Lord. Doon, itis, nakatanggap din ako sa kanya. Pero ang relasyon ko hindi pa hindi gusto kong totally. Parang may panahon ako sa kanya, parang hati-hati. Tapos nasa mundo ko rin hati. Parang ganyan. Hanggang nagdroga na ko noon. Hindi ko parang totally na binigay sa kanya. Sorry. Hindi na kaya kasi namuhay na ako nang walang kapuluhan. Pero kung minsan, niyaya din ako ng mga kaibigan ko na nagpunta sa church. Tapos nagsisiltrap din kami. Pero pagkatapos noon, tapos nung nag-ano kami, nagtitipon-tipon din kami, nagsishare din kami, Bible study din kami. Pero yung mga kasama namin, akala nila okay lang ako, pero pag labas ko na naman noon, nagdudroga na naman ako ulit noon. Parang walang talaga. Kaya isipin mo, ilang years, higit mga 20 years yata. Ilang motor ko na sarili ko, yung barko din dahil sa wala naman ako, hindi na. Nagkakaiwalay kami ng misis eh. Nandito siya, nandun ako, higit mga 15 years. Dala ko sa Panginoon, nag-decide talaga ako, binigyan talaga ako ng Panginoon ng will talaga. Kasi dalawang beses na ako doon na inopera ng trabaho doon. Napupuspon. Dahil nag-decide ako na punta dito. Dahil nangyari mga 4 years na ngayon, after noon, na binigyan talaga ako ng Panginoon ng pangalawang buhay. Kasi
sinaksan ako, pinarel ako, tinubo ako, tinisir ako. Hanggang nagka-40-60 na yung buhay ko noon. Wala na. Kasi ginukunan ako ng ano. Sabi ko nga ng doktor, patay na ako. Kaya nga sinabi ko na ang Panginoon talaga ng buhay sa akin. Kaya nag-decide talaga ako, nag-commit talaga ako na pumunta rito. Kaya ang will ng Panginoon sa akin na makapunta dito dahil na siguro makatutali commitment na ako talaga sa Kanya. Nag-pray kami mag-asawa noon. Ito, hindi pa ako tanggapin talaga dito. Kasi alam niya na ang buhay ko noon, para akala niya ganun pa rin. Na pasaway lang ako rito, tapos ang sinabi niya sa akin, di ba ka, ipahiya ko lang ako sa Panginoon, parang ganyan. Hindi na akong umimik. Kasi kasalanan ko naman talaga eh. Kasi walang naman, ano pa may ibang mga yayabang mo na gano'n ko naman talaga. Kasi lahat, ginawa ko na doon eh. Nang buwan ng ano yun, pumunta ko dito, January yata. Pray kami, tsaka yun, encounter ako dito, tsaka doon nabaptize na din ako doon, pero parang wala talaga, walang happy-happy talaga ang buhay ko doon. Ponino, parang walang penta talaga. At saka sabi ko, Lord, ang pangalawang buhay ko sa iyo na ito. Talagang binigyan niya, isipin mo, kaya nga, yun ang, matagal mo na yung tagal mo na yung unang na-memorize ko na yun. John 3:16, yung for God so loved the world, He gave His only begotten Son, to ever believe in Him, that perish but have everlasting life. But sabi ko, hindi ko yun, parang walang kabuluhan nun sa akin. Kasi, hindi naman ako nagbabasa ng Bible, nakikinig lang ako. Iba talaga pala pag nagbasa ko ng Bible talaga. May tindihan mo yung Panginoon, parang namdam mo talaga eh. Masya nagsasalita talaga. Yung nakikinig lang, iba. Kaya binasa ko talaga hanggang lahat na namulat ako talaga hanggang nakapag-encounter ako dito, yun, sinurinder ko na talaga. Totally, buhay ko sa Kanya. Sabi ko, Lord, hindi naman ako nabubuhay siguro nito pag wala akong plano sa buhay ko. Parang ganyan eh. Kasi, isipin mo, naging 50-50. Kunti na lang, mag-50-50 na ako eh. Saksak na ako, tsaka lahat. Binaril na ako, wala. Kung hindi talagang kailanganin talaga ni Lord na gagamitin ka. Or, mananampalataya ka sa Kanya. Kasi, yun, ang nagpabaptize ako dito, tsaka nag-commit talaga ako sa Kanya. Kung ano man yung plano sa buhay ko, willing naman ako. Kasi, itong buhay ko, iyon naman ito eh. Yung parang inanong na talaga sa Kanya. Mawindin ko na doon, nagpabaptize ulit ako dito. Parang sabi ko, Lord, tulad lang sa sinabi niya na sa Roman sa 6:23, ganyan. The wages of sin is death. But the gift, may promises talagang Ginoo ang Panginoon sa atin. Ang gift niya, yung pinanindigan ko. Ang promises niya.